Bumuwelta ang AFP, mga kapatid, sa ginawang pagbatikos ng China sa itinalagang exercise zone ng Pilipinas sa West Philippine Sea kasama ang US at ibang mga bansa. Pag-usapan natin to, mga tol, samahan ninyo ko. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Alright, magandang araw sa inyong lahat. Welcome ulit sa ating bagong video reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Again mga kapatid, mainit at buong mundo, hindi lang buong Pilipinas mga kapatid, ang nakatutok ngayon dito sa pinag-aagawang soberanya dito, kahit na meron ng 2016 arbitral ruling, meron ng UNCLOS, talagang wala mga kapatid. Kailangan natin manindigan dahil wala tayong puwersa na katulad nung sa China. Kaya eto na lang ang nagagawa ng ating bansa. Igiit sa pamamagitan ng pagpapakalat ng mga tamang information para kalabanin yung mga misinformation. No? So ngayon mga kapatid, eto, nagtalaga ang ating mga otoridad ng exercise zone dito sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas, EEZ. Again mga kapatid, hindi po West Philippine Sea kasi yung iba nagkakaroon ng kalituhan . Ang West Philippine Sea daw ay imbento lang ng Pilipinas. In terms of name, masasabi nating oo, tayo lang ang nagpangalan dyan, hindi yan kinikilala ng buong mundo, sabihin na lang natin. Pero regardless man kung may name yan o wala, EEZ ng Pilipinas is still 200 nautical miles exclusive economic zone, may pangalan man yan o wala. Okay? So yung EEZ mga tol, hindi yan inimbento ng Pilipinas, yan ay defined by UNCLOS. Hindi lang Pilipinas ang may 200 nautical miles, kundi maging ang lahat ng mga bansa sa buong mundo mga tol, merong kanya-kanyang 200 nautical miles. Wala na tayong pakialam kung anong ipinangalan nila doon sa kanilang EEZ. Basta sa atin, para hindi tayo malito, doon sa 200 nautical miles, pinangalanan natin siya, binansagan natin siyang West Philippine Sea. Basta po sinabing West Philippine Sea, ito yung 200 nautical miles exclusive economic zone defined by UNCLOS. Yan, nilinaw ko lang sa inyo. Ngayon, bakit natin pinag-uusapan yan? Kasi yung itinalagang exercise zone ng Pilipinas ay nasa loob ng 200 nautical miles exclusive economic zone. Meaning, kung pagbabasehan natin batas, international law, hindi natin to isinagawa sa loob ng EEZ ng ibang bansa. Hindi sa Vietnam, hindi sa Malaysia, hindi sa Taiwan, hindi sa China, hindi sa ibang bansa, kundi mismong sa loob ng EEZ ng Pilipinas. Pero binatikos yan ng China mga tol. So yan ang ating pag-uusapan. Samahan ninyo ako mga tol, panoorin na natin to. Iba't ibang pagsasanay ang nakakasa sa West Philippine Sea kung saan itinalaga ang Armed Forces of the Philippines ang magiging exercise box. Samantala, hindi lang sa Senado kundi pati sa Kamara ay nagkaroon ng bangayan hinggil sa issue sa West Philippine Sea. Isa pa to mga tol. Nahahati rin mga kapatid ang ating mga kababayang Pilipino dahil sa magkakaibang politikong sinusuportahan nila. Ako panawagan ko palagi, huwag kayo sa politiko tumingin. Lagi ko naman sinasabi yan dito sa ating reaction video. Huwag kayo sa politiko tumingin. Pakinggan ninyo mga tol, takpan na lang ninyo yung mga mata ninyo, pakinggan na lang ninyo. Oo, ito mga politiko natin, matatalino yan. Pero mga kapatid, meron din tayong mga maritime expert. Ito yung expertise nila, yung maritime law natin. Etong mga mambabatas natin, etong mga senador natin, etong mga politiko natin, sabihin natin mga abogado yan. Pero hindi porket abogado mga tol, sakop na nila lahat ng expertise. Meron din silang hindi alam ng ibang expertise. Like for example, ito bigyan ko kayo ng example. Doktor, merong espesyalista sa utak, espesyalista sa puso, espesyalista sa mata, espesyalista sa iba pang mga body organ. For example, ikaw meron kang problema sa puso. 'Di ba? 'Di ba? So, lalapit ka dun sa doktor na ang kanyang expertise ay sa puso. Hindi ka magpapatingin dun sa doktor na ang expertise niya ay sa buto. 'Di ba? So ngayon mga kapatid, sabihin na natin itong ating mga mambabata, senador man yan o
o congressman, sabihin natin abogado sila. Pero dapat mga kapatid, ang tinatanong pa rin natin o ang kinukuhanan pa rin natin ng information pagdating dito sa ating West Philippine Sea is yung mga expertise pagdating dito sa batas sa karagatan. Hindi basta-basta abogado ko. Abogado yan eh. Dapat alam niya lahat. Hindi ganun yun mga tol. O, tuloy natin to. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus. May buwelta ang Armed Forces of the Philippines sa pagbatikos ng China hinggil sa pagtalaga ng Pilipinas ng large-scale exercise zone sa karagatan at himpapawid ng West Philippine Sea kasama ang Estados Unidos at iba pang mga katuwang na bansa. Tignan nyo nagsagawa ng maritime exercises ang Pilipinas dito sa tabi ng Pilipinas. Ayan nakikita ninyo. Hindi na nga kitama pa ng China rito pero umaalma yung China na tila baga pag-aari pa nila tong lugar na to. Yun ang problema natin sa kanila. At kabilang dito ang Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc. Una nang naglabas ng Notice to Airmen and All Mariners o NOTAM na nagsimula noong January 21 na magtatagal hanggang sa March 31. Pinakauna sa naging aktibidad ang Maritime Cooperative Activity sa pagitan ng US Indo-Pacific Command at AFP noong nakaraang linggo na nilahukan ng mga barko at aircraft ng dalawang bansa. Ayon sa AFP, hindi pag-uudyok ng gulo ang mga isinasagawang pagsasanay ng bansa sa loob ng ating exclusive economic zone. Areas that we have sovereignty, sovereign rights, and jurisdiction. It includes Bajo de Masinloc. It is more than 600 nautical miles from mainland China. No provision of international law supports their claim or their accusation. Alam mo mga tol, ako mismo nalulungkot ako sa lahat ng mga nababasa kong komentaryo. Kasi hati Though masaya pa rin naman at the same time kasi majority, ibig sabihin mas marami ang mga Pilipinong sumusuporta sa ipinaglalaban ng Pilipinas kesa mga kapatid doon sa naratibo ng China. Bagamat ganon mga tol, mas maganda pa rin sana kung 100% sana mga kapatid nagkakaisa ang ating bansang Pilipinas. Ang problema nasisira mga tol dahil sa mga politikong sinusuportahan ng ating mga kababayan. Ulitin ko mga kapatid, huwag kayong tumingin sa politiko. Huwag. Masisira talaga mga kapatid ang ating ipinaglalaban kung kayo ay tumitingin lang sa politiko at hindi mga kapatid sa totoong interes ng Pilipinas. Kasi merong ibang mga politiko, ang interes nila kaya sumasakay sila sa ganitong issue is yung kanilang pwesto para pagdating ng halalan isa ako sa nakipaglaban sa West Philippine Sea. Hindi porket nagsasalita yung politikong yan para sa Pilipinas, totoong kakampi na natin yan. Meron ding iba mga tol, nagsasalita naman sila para suportahan ang naratibo ng China, yun talaga, alam na natin yun mga tol. Pero nagkakaroon nga ng problema, ang impact niyan mga tol, is nagkakaroon ng paghina sa totoong ipinaglalabang interes ng ating bansang Pilipinas. While bukod ang China dun sa China ay masyado silang malaki, napaka-solid nila mga tol. Meron din namang anti-government nila pero di hamak na mas solido sila kung ikukumpara natin mga tol dito sa atin. Again mga kapatid, masaya pa rin naman kahit papano dahil majority ng ating mga Pilipino is naninindigan sa interes ng ipinaglalaban ng Pilipinas. Gusto ko lang ulit sabihin, hindi po pakikipag-away o paghahamon o paghahanap ng gera ang ibig sabihin ng paggiit sa ating karapatan o sa ating interes, mga tol. Tuloy natin to. On the other hand, many more such activities and notices will be issued in the coming months. Muli ring iginiit ng AFP na may mga ebidensya kung sino ang gumagawa ng gulo at panghihimasok sa karagatan. Historically, the Philippines has been on the receiving end of coercive and aggressive actions. We have not claimed what is not ours. Numbers do not lie.
We have not claims what is not ours. Hindi natin kiniklaim o inaangkin kung ano ang hindi atin. Malinaw yan mga tol. Hindi natin inaangkin ang West Philippine Sea kung hindi naman yan atin. Hindi natin inaangkin ang 200 nautical miles exclusive economic zone ng Pilipinas kung hindi yan atin. Malinaw yan mga tol. Hindi tayo lumagpas, umabot doon sa China, hindi tayo umabot sa ibang mga bansa. Bagamat nagkaroon ng overlapping doon sa exclusive economic zone natin, pero napag-uusapan niya ng mahinahon. Ganon din sana tayo sa China eh. Kung hindi sana sila araw-araw in a daily basis is nagrereklamo, nanghaharas, ng wawater cannon, naninindak ng mga mangingisda, nangahabol ng mga barko. Hindi sana mga kapatid, kung hindi sana sila ganon, wala sana tayong problema sa kanila eh, di ba? Yun naman talaga katotohanan eh. Hindi na natin maipagkakaila yun dahil andyan dyan ng mga ebidensya. Hindi natin nakaka-water cannon ang Vietnam, Malaysia, Brunei, iba pang mga bansa, mga tol, tulad ng Taiwan. Ang Pilipinas at Taiwan, mga kapatid, meron ding overlapping yan sa exclusive economic zone. Pero hindi tayo winawater cannon ng Taiwan, hindi tayo hinahabol ng mga barko nila. Bukod tanging China lang ang gumagawa nun sa atin. People do. Each time we have an activity, we issue notices either to airmen or mariners. The other side is just making a big deal out of it. Base sa monitoring ng Philippine Navy noong huling linggo ng Enero, namataan ng 48 barko ng PLA Navy at China Coast Guard kung saan pinakamarami rito ay nasa Bajo de Masinloc na higit sa 20. Samantala, hindi lang mga mamabata sa Senado ang nagkakaroon ng bangayan hinggil sa usapin sa West Philippine Sea. Sa Kamara, nagkainitan sina Minority Floor Leader at 4-piece Party List Representative Marcelino Libanan at Cagayan de Oro 2nd District Representative Rufus Rodriguez. Sa isang privilege speech, ipinunto kasi ni Libanan na dapat ay maging profesional ang mga opisyal ng gobyerno sa paglalabas ng pahayag. Nakalaunan ay tinukoy niya si PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, dahil sa naging pag-alma ng Chinese Embassy nang gawa ng caricature si Chinese President Xi Jinping. Tanong ko lang, hindi ba tayo ginagawa ng caricature ng China? Mga tol? Yung kanilang mga media, alam naman natin na mga media nila is controlled. Lahat controlled. Ibig sabihin, aprobado. Diba? Ng kanilang gobyerno. Sa madaling salita, aware ang kanilang gobyerno dun sa mga caricature na ginagawa. Ngayon mga kapatid, sa atin, kung ginawa yan ni Commodore J. Tariela, diba? Bakit si Commodore J. Tariela pinupuna nila hindi yung ginagawa ng China? Diba? So dahil kailangan magpakumbaba tayo palagi, no? Yun na nga ginagawa natin, nagpapakumbaba nga tayo, never nga tayong pumapalag sa kanila, diba? Hindi nagustuhan ni Rodriguez ang sinabi ng kapwa mambabatas na tila pagdepensaan niya sa China. I am insulted that a member of this Congress will stand up in favor of China. Madam Speaker, J. Tariela is doing his job as spokesman of the Philippine Coast Guard. Because the very reason why this spokesman has to move and act is because China has been violating the sovereign rights of the Filipino people, the Republic of the Philippines. For so many years, I cannot understand why we are protecting China, who has been the cause of all this aggression. I am not defending China, Madam Speaker. Wala naman kasing pro-China ang nagsabing dinidepensahan nila ang China eh. Okay, gusto ko lang klaruhin yun. Walang pro-China ang nagsabing pro-China sila. Lalo-lalo na kung politiko siya. Maliban lang dun sa mga vlogger alam natin talagang pro-China sila. No, talagang sinasabi din naman nilang pro-China sila. I said in my speech, what I am saying is that we have to act with professionalism, discipline, and manage our international relations properly, Madam Speaker. Nagbanta naman si Rodriguez na maghahain ng ethics complaint laban kay Libanan para naman sa AFP. Malinaw nila ang saklaw ng West Philippine Sea at ang kanilang tungkulin na protektahan ito.
the coordinates could be plotted out, anybody will understand na ito ay maliwanag na sa atin 200 nautical miles, 24 nautical miles, 12 nautical miles from our baselines. Amid the noisy environment, your AFP will keep performing its mandate with our heads held high. Patrick, Alright mga kapatid, napakalinaw yan. Sinabi ni Trinidad, ni Chief Trinidad. Mga kapatid, no, at hindi tayo pwedeng basta-basta na lamang na tanggapin, no, yung naratibo ng China, mga tol. Lalong-lalo na kung ang ipinaglalaban natin ay hindi lang yung kasalukuyan, kundi pati yung future, kinabukasan, mga tol, na kapag pinabayaan natin, baka magising na lang tayo isang araw, puro artificial island na ng China. Etong nandirito sa loob ng ating 200 nautical miles exclusive economic zone. Mga military base na kapag nangyari yon, mas lalo tayong wala nang magagawa dahil nakadikit na sa ating bansa yung kanilang mga military base. Imagine nyo kung meron na tayong military base na nasa tabi lang natin. Onting gibot lang natin dyan, delikado tayo. Anyway, bilang mga Pilipino, ano ang inyong masasabi rito? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.